Dahil ngayong araw nga po, no, ayan nyo, kung nakikita nyo po yung picture dyan sa may taas mga kois, mga gayas, ayan po, post po yan ang the situation report, breaking Piso Chief files plunder, graph Raps versus ex-Manila official over 319 million point 3 pesos mga kois, mga guys, kasama funds. Ayan mga kois, mga guys, so dahil kung hindi nyo pa nakalimutan mga kois, mga gayas, nakaraan pong mga linggo yata mga kois, mga gayas, ay nagsampa po ng kaso si Lila Cuna. Nagsampa po siya ng kaso, kaugnay po dito mga kois, mga guys. Ito po yung sinampa niya mga kois, mga gayas. Yeah. Tapos nung pagsampa niya mga kois, mga gayas, mga isang linggo lang din, talagang na-denied po yung kanilang kasong plunder laban kay Yorme Isko Moreno, kay Ma'am Chia Chinsa, dahil siya po yung presidente ng Liga. Diyan sa City of Manila mga kois, mga gayas. So ngayon ay nagpalabas po, ayan po, nagsampa po ng kaukulang reklamo. Ayan, breaking news, Public Employment Services Office, Piso Acting Manager John Hiroshi Umida Jr. on Tuesday, December 23, filed criminal and administrative complaints before the Office of the Ombudsman accusing several former Manila City officials of plunder, malversation, graph falsification, and other offenses over the alleged misuse of more than 319 million in public funds mga kois, mga gayas. Ayan. The complaints name former Secretary to the Mayor Marlon Lacson, former Piso Manager Fernan Bermejo, former Department of Public Services Heads Jonathan Garso, former Liga ng mga Barangay President Lilani Lacuna, Piso Staffer Angelica T. Maria Filamor, and Michael Nicole Roldan, who was cited as allegedly handling the physical transport of cash. Umida filed the charges under the administration of Manila City Mayor Isko Moreno, who assumed office on June 30, 2025, and ordered a review of Piso records following reports of missing documents and irregular disbursements mga kois, mga gayas. Dahil kung natatandaan nyo mga kois, mga gayas, noong pagupo ni Yorme Isko Moreno ay marami talagang hindi kaya-aya na nangyari dyan sa City of Manila, especially dyan sa may City Hall mga kois, mga gayas, no? Ay talagang ayaw ng ating buting Yorme Isko Moreno ng mga tulunggis dyan mga kois, mga gayas. Dahil kung natatandaan nyo pa mga kois, mga gayas, talagang yung buting Yorme Isko Moreno natin ay malaki po siyang tiwala sa dating, malaki po siyang tiwala sa dating administration dyan sa City of Manila na si Ma'am Hani Lacuna mga kois, mga gayas. Ngunit ang lahat ng tiwala ni Yorme Isko Moreno biglang nawala. Bakit? Bigla ba namang bumulusok yung City of Manila sa pagkawala ng ating butihing Yorme Isko Moreno? Sino bang hindi matutuwa niyan mga kois, mga gayas? So patuloy natin. According to the complaint, the alleged offenses stem from the implementation of the Kasama Kalinga sa Manileño program, a pandemic era employment initiative that continued beyond COVID-19 and involved large-scale cost advances for payroll mga kois, mga gayas. Naku po, napakalaking halaga po. 300 plus milyones ang nawawala ng pira sa kaban ng gobyerno. Alam naman po natin talaga na bilyones po ang kanilang mga budget, pero wala kang masyadong makitang mga proyekto. Ngunit si Yorme Isko Moreno na talagang ayon kitang-kita yung kung saan napupunta yung mga inutang sa bangko ng gobyerno, yung bilyones, andun po sa pabahay, ospital at paaralan mga kois, mga gayas. Ngunit sa kanila wala ka pong makikita mga kois, mga gayas na. Alam niyo mga kois, mga gayas, ito sila tahimik lang sa ating buting Yorme Isko Moreno, ngunit nagtatrabaho ng 24/7 mga kois, mga gayas. Inunahan po kasi nila ng kaso ang ating buting Yorme Isko Moreno at ang ating vice mayor dyan sa City of Manila na walang iba si Ma'am Chia Chinsa mga kois, mga gayas. Ito nga po lumabas po ang hatol. Ayan po, breaking. The Manila Regional Trial Court RTC Branch 181 on Monday, December 22, denied former Liga ng Barangay Manila President Lailani Lacuna's bid to immediately regain her post, saying doing so would already decide that case even before a full trial is held.
In a 6-page order, the court denied. Denied. Ibig sabihin, wala, hindi po sila nagtagumpay, mga koys, mga gayas. Okay. In a 6-page order, the court denied Lacuna's request for a status quo ante order and writ of preliminary injunction, ruling that granting it would effective resolve the main case without trial, mga koys, mga gayas. Ayan, ay, may shout out to Mark Bautista. Pwede siyang balikan ni Yorme double. Wame say talk nini. Kaya nga sila pa may kasalanan, mga koys, mga gayas. Sila pa yung inunahan nila ni Yorme Isko Moreno. Pero wag ka, first step lang po ito. Darating din tayo kung sino yung pinakadulo nito, mga koys, mga gayas. The court stressed that recognizing Lacuna as a Liga President and ex-officio city councilor pending trial would amount to a prejudgment of the merits of her petition for certiorari prohibition and mandamus. Yan po, mga koys, mga gayas. So na, ay talagang ganun po. Talagang inunahan nyo si Yorme Isko Moreno. Talagang may gana pa kayong magsampa ng kaso laban sa grupo ni Yorme Isko Moreno na alam naman po natin na talagang mayroon pong mali sa administrasyon, na nakaraang administrasyon, especially kay Hani Lacuna, mga koys, mga gayas. Kaya kita nyo naman yung matagal na problema nila yung kalinisan. Ngunit yung pag-upo ni Yorme Isko Moreno, ay naku po, isang linggo lang. Ganun po yung initiative, magtrabaho ng 24/7 ng ating butihing Yorme Isko Moreno. Hindi lang yung tatawagin ka na bilang isang mayor ng isang syudad, mayor lang, wala kang ginagawa. Hindi gaya ng ating butihing Yorme Isko Moreno. Talaga pag sinabing mayor, Yorme, talagang may kaakibat yun. May kaakibat yun na pagtatrabaho. Yan po ang ating nakikita kay butihing Yorme Isko Moreno Dumaguso, mga koys, mga gayas, na talagang walang katulad sa lahat ng panahon, trahedya, kalamidad, dilubyo, o magandang mga ginagawa ng ating butihing Yorme Isko Moreno ay talagang napakagaling. Yung initiative niya talagang di po matatawaran ng mga Filipino, mga koys, mga guys. So marami talaga din pong nanghihinayan, especially sa panahong ito na talagang yung bansa po natin ay iskandalo po, patungkol po dyan sa flood control iskandal, mga koys, mga gayas. Pero well, marami pa pong pagkakataon. Bata pa ang ating butihing Yorme Isko Moreno Dumaguso. Darating din ang araw na magiging isang leader ng ating bansa din yan, mga koys, mga gayas. Kasi kita nyo naman, mga koys, mga gayas pag si Yorme Isko Moreno talaga ang nakaupo dyan sa City of Manila, ay talagang lahat po talaga nagagampanan. Hindi lang 8 oras na pagtatrabaho, but course 24/7 talaga, mga koys, mga gayas. So antayin lang po natin kung ano pong resulta nitong kaso na to sa kanila, mga koys, mga guys. Dahil alam naman po natin nung pag-upo ni Yorme Isko Moreno ay parang nung pag-upo din niya nung 2019 sa kapanahonan din Irap Estrada, na talagang wala pong natitira sa kaba ng gobyerno, mga koys, sa City of Manila, mga koys, mga guys, nag-iwan pa po sila ng malaking utang sa mga employee, utang sa mga paaralan, utang sa Meralco, sa kuryente. Nako, pero kinaya po ng ating butihing Yorme Isko Moreno yan, mga koys, mga gayas. Pero wag ka, bilyones po yung budget nila tuwing taon-taon, sa loob ng 3 taon sa pagsiservisyo ng dating nakaraang administrasyon, mga koys, mga gayas, sinasabi na doon yung mga panira nila kay Yorme Isko Moreno, nagmamadali daw ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Ano pong ibig sabihin nila ng pagmamadali? Yung pagpapagawa ni Yorme Isko Moreno dyan ang mga ospital, pabahay at paaralan dyan sa City of Manila ay talagang big deal sa kanila. Pero wag ka, kasama din silang pumirma noon, Talagang nakakaloko din minsan sila, mga koys, mga gayas, Ibuti lang po talaga hindi naniniwala yung Manileño. At naniniwala yung Manileño kay Yorme Isko Moreno. Kasi yan, iba talaga pag may resibo ka talaga, Iba ka talaga pag may resibo ka talaga. Talagang hindi ka malilimutan ng taong bayan. Hindi ka malilimutan ni Yorme Isko Moreno. Oy, Cordel Bulos. Ayan, Merry Christmas too. Ayan. Hindi ka talaga malilimutan kasi yung resibo napakahaba. At saka hindi lang po hirsi-hisi, talagang mayroon pong mga ebidensya o mayroon pong pruiba na talagang napatayo ng ating butihing Yorme Isko Moreno sa kabila ng mga inutang nila
nung bilyon din yun, ha, pero napakarami pong nagawa ilang paaralan, ilang ospital, ilang mga pabahay. Talagang alam po ng mga Manileño talaga kung sino to yung gumagawa ng mabuti. Buti rin nga po yung mga Manileño talaga hindi nagpapabaudol nung pabida-bida dyan. O kita nyo, nakarma din yun. Mga kuys magayas, o kita nyo, ha? Dahil naiugnay po yung kanyang negosyo si Sam Versosa. Ha? Ayon po sa Billionaire News Channel na yung Maserati na katabi ng pera nung talagang sinasabi lang napakaraming pera sa loob ng travel bag, talaga yung Yormesco Moreno natin mga kuys mga kayas, pag yan binanatan mo na walang katotohanan, mabilis yung balik yung karma mo mga kuys mga gayas. Kasi nagtatrabaho siya ng mabuti walang halong katulunggisan, basta sa kanya magserbisyo lang. Kita nyo, pagkaupo pa lang niya, pagbalik dyan sa City of Manila, yung problema lang basura, talagang bilis po na solusyonan ng ating butihing Yormesco Moreno kasi may initiative ginagamit yung utak Ibig sabihin, matalino, magaling po ang ating butihing Yormesco Moreno, mga kuys, mga gayas. Yung dating maliwanag na mga lansangan o daan dyan sa City of Manila, nung pag-upo sa nakaraang administrasyon, ano pong nangyari? Nawala yung mga ilaw. Ano yung sanhi doon? Siyempre, babalik yung mga tulunggis, yung pang-hold up, snatching, patayan. Natural kasi nga madilim yung lugar. Kailangan talaga yung initiative talaga ni Yormesco Moreno, mga kuys, mga gayas, no? Grabe, napakagaling talaga. Kasi once na maliwanag yung area mo, yung lansangan, yung kalsada, yung daan, sino pa bang gagawa ng mga katulunggisan? Hindi po natin sinasabing 100%. Pero, nababawasan talaga. Mas lalo na ngayon, talagang 24/7 yung pamalaang Yormesco Moreno dyan sa City of Manila. Kung mayroon man pong nakakalusot, nahuhuli agad. Yung mga most wanted nga, nahuhuli nga mga kuys mga gayas. Kahit saan ka pang lugar magtago sa lupalok ng ating bansa, talagang hahabulin ka ng mga lispo ni Yormesco Moreno dyan sa City of Manila. Yung mga kabataan na talagang sakit sa ulo dyan, sa Road 10, dyan sa saan mang kalye dyan sa City of Manila. Mayroong nakakalusot, pero po kaunti-kunti na lang. Kasi alam naman po natin, hindi pabaya ang ating buting Yormesco Moreno. Talagang yung public, yung tinatawag na tunay na public servant, mga kuys, mga gayas. Hindi yung may upo ka lang bilang isang mayor, may sariling interest ka. Kunwari, yung sa pagnanakaw. Ganon. Iba yung ibahin nyo po ang aming buting Yormesco Moreno na talagang susugal yan kahit walang tulugan pa. Nung pandemic na, hindi nga nauwi. Andiyan na nga yan sa bahay, sa City Hall natutulog Ganon po kagaling talaga ating buting Yormesco Moreno, mga kuys, mga gayas. At saka once na banatan mo si Yormesco Moreno na walang katotohanan, mga libelos, ay talagang yung karma babalik talaga sa inyo yan. Marami na po bumabanat kay Yormesco Moreno, nakaraan pa talaga mga kuys, mga gayas, mga reporter, mga media, talagang bilis po ng karma kasi alam kasi ng Diyos, mga kuys, mga guys, na nagtatrabaho ng tama yung tao. Puyat yan palagi, pagod, para sa kanyang constituent, para talaga mapanindigan niya, na talagang siya yung mayor dyan sa City of Manila. Ngayon, kakaunti lang po talaga yung mga tulunggis dyan. Yung si Idi at si Pati. Yan lang po yung galit kay Yormesco Moreno, si Idi at Pati. Bakit? Kasi alam kasi nila, pag naupo ang ating buting Yormesco Moreno, hindi na sila makatulunggis Hindi na masisidlan yung kanilang bulsa ng mga pera dahil talagang ayaw ni Yormesco Moreno yung mga katulunggisan na yan, mga kuys. Marami na pong nasampulan ng ating buting Yormesco Moreno pagdating sa mga korupsyon dyan sa City of Manila, mga kuys, mga gayas. So now, antay lang po tayo kung ano po yung desisyon nito ng ating Korte Suprema dahil alam naman po natin na mababalanse talaga kung sino yung nagsasabi ng tama at mali, mga kuys, mga guys. At makikita din naman talaga kahit sino naman po talaga na ma-experience po natin yung panahon sa dating administration at sa panahon ni Yormesco Moreno. Ngayon nga, tuwang-tuwa yung mga seniors, yung mga estudyante dyan sa City of Manila dahil ayan, paldo sila ngayon palakpakan. Wala po tayong nagloko po yung V8 natin, mga kuys, mga gayas. Manual po tayo ngayong mag voice over, mga kuys, mga gayas, no?
voice background mga kois mga guys. So, Merry Christmas po sa ating lahat, no? Well, ngayon lang po tayo nakabalik mga kois mga guys dahil plano ko talagang mag-vlog tayo after na ng New Year, pero na-miss ako dito mga kois mga guys, no, na yung karma talaga napakabilis. Pero ayun mo, sila yung nag-file ng kaso nakaraang linggo, isang linggo, 2 linggo yata yon. Flander pa, kinaso talaga. Grab ang corruption siguro, kasama na yun mga kois mga guys. Pero ngayon, no, kita nyo, denied po. Alam naman kasi natin na talagang wala pong nagawang mali ang kasulukuyang administrasyon dyan sa City of Manila, especially sa ating leader, Yorme Isko Moreno, at saka sa kanyang vice mayor na si Ma'am Chi Atienza. Gumagawa lang po yan ng tama, kalinisan, para lang po magampanan ng kanilang mga tungkulin bilang isang public servant. At ayan po, tuwang-tuwa yung mga Manileño dahil sino ba naman hindi matuwa? Marami nga nagsasabi, sana sa Manila na lang po kami dahil ayan po, makalaban ka man ng eleksyon o hindi, o pro Isko ka o anti-Isko, ay talaga nakakatanggap po ng mga regalong food boxes, tapos yung mga seniors natin, ang mga allowances, tapos yung mga estudyante natin na tuwang-tuwa. Talagang natatanggap po nila yung kanilang mga allowances. At hindi lang yan, yung mga list po, yung mga judge na hindi nabigyan ng nakarang administrasyon. Ayan po, talagang nagsisino po ang ating buting Yorme Isko Moreno para makaligom ng pondo para mabayaran ang lahat ng mga bayarin dyan sa City of Manila. Dyan po bilib ang ating mga Manileño na hindi po nakikita natin sa ibang bayan mga kois, mga gayas, no? So, grabe talaga mga kois, mga gayas, no? Well, yung usapin naman po kay, masali na rin natin mga kois, mga gayas. Kasi marami din tayong nakikita, naririnig, nababasa, na medyo malambot na daw ang ating buting Yorme Isko Moreno pagdating kay Jewel Chua mga kois, mga gayas. Tandaan nyo, walang masamang tinapay kay Yorme Isko Moreno as long as gumagawa ka na ng mabuti at naghumingi ka ng tawad at agad naman pong magpapatawad ang ating buting Yorme Isko Moreno. Dumaguso mga kois, mga gayas. Talagang mapapatawad niya hanggat tulunggis ka. Pero pag magbago ka, handa po ang ating buting Yorme Isko Moreno na magpatawad mga kois. Iyan po ang nangyari kay Jewel Chua. Talagang nasasaktan po siya nung nagkasagsagan ng eleksyon o nakaraang administrasyon ay talagang tinaboy po ang ating buting Yorme Isko Moreno sa kanilang grupo. Pinagsisigawan pa ng asawa yata ng nakarang administrasyon mga kois, mga gayas. Pero handa naman pong magpatawad ang ating buting Yorme Isko Moreno dahil tao lang po siya mga kois, mga gayas. Okay tayo, si Jewel Chua napatawad. Yung isan lang siguro matigas dyan, yung sa sais. Inatake daw si Abante. Sama ng isip, inatake ng mga bashers. Kayo naman porque tamatay lang yung isang nila kasamahan sa Wadcom, isusunod nyo na sa iba. Hindi po inatake lang po ng mga bashers si Congressman Benvenido Abante mga kois, mga guys. Well, sana po pastor pa naman yan, lalambot din po ang bulalo gaya na po ng sinasabi ni Yorme Isko Moreno mga kois, mga guys. Malay po natin kinabukasan pagising niya, dapat na pala akong hingi ng tawad, hinatawad kasi alam naman po natin na may malaki po ng kasalanan ni kay Yorme Isko Moreno noong nakarang administrasyon o nakarang eleksyon mga kois, mga gayas, no? Pero talagang andyan po sa tao kung magbago ka man o hindi, basta alam ng Diyos kung gumagawa ka ng mabuti o hindi mga kois, mga gayas, no? At ngayon mga kois, mga gayas, maliban po sa pagpapailaw at pagpapabalik ng kagandahan dyan sa City of Manila to be led by Yorme Isko Moreno, ay nagsibalikan na po yung mga businessman natin mga kois, mga gayas. Ma'am Corazon Carrion, Merry Christmas po. Dati kasi parang wala po silang tiwala sa gobyerno noong nakarang administrasyon. Kaya yung mga negosyante natin, businessman, parang walang tiwala Ayaw nilang isugal yung kanilang pang-business na pira dyan sa City of Manila. Pero ngayon po ay nagsibalikan na po yung mga businessman natin, owner dyan sa City of Manila, mga kois, mga kayas. Maliban dyan, siyempre, pag nagbalikan yon, yung progreso ng ekonomiya dyan sa City of Manila, tataas po at ikita po at matugunan po ang lahat ng pangangailangan ng City of Manila. Kagaya nga po, gaya ng mga naibigay na pamasko, yung mga seniors na mga allowances, ayan, mga PWD, ayan, yung mga teacher, yung mga judges, yung mga
list po natin dyan, natugunan po kasi po, nagsibalikan na po eh. Dagdag po yan sa ekonomiya, yung pagbalik ng mga negosyante natin mga Kois Magayas. At maliban sa mga negosyante mga Kois Magayas, yung mga ambassadors na dati-rati ay talagang nagpupunta yan nung 2019 to 2022 sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Ay naku, binibisita po ang ating buting Yorme Isko Moreno. Ngunit nung nakaraang administration, mukhang hindi yata sila nasiyahan yung mga ambasador sa buong mundo mga Kois Magayas. Bihira lang po yung bumibisita sa City of Manila. Ngunit nung pag-upo ni Yorme Isko Moreno, ay naku po, nagsibalikan this year mga Kois Magayas. So ibig sabihin mga Kois Magayas, ay bumalik na po. Bumalik na po ng kahit paunti-unti, hindi naman siguro paunti-unti, siguro mga 70%, yung sigla. Yung sigla ng City of Manila kasi ayun, naibalik po yung mga pailaw, yung kalinisan, mga Kois Magayas diyan sa City of Manila at yung mga ospital na hindi po kayang buksan nung nakarang administration ay nabuksan po ng ating buting Yorme Isko Moreno at yung isang pabahay, condominium ay nabuksan, kaya naman palang buksan eh. Ano pang inaantay na nakarang administration? Iyakang-iyaka naman. Depende po kasi yan sa isang leader mga Kois Magayas, no? Kung paano siya magtatrabaho. Dapat talaga magaling ka gaya ni Yorme Isko Moreno sa ekonomiya, sa lahat ng mga agencies o dyan sa City of Manila mga Kois Magayas. Kasi iba talaga yung galing ka sa mahirap talaga mga Kois Magayas. No? Kasi nauunawaan at naiintindihan mo yung takbo ng isang syudad o lugar mga Kois Magayas. Iyan po ang nakikita ni Yorme Isko Moreno at yan po ang kanyang ginagawa sa kanyang pagbalik mga Kois Magayas. O kahit noon pa mga Kois Magayas, kasi buong akala niya pag pumalit ang kanyang ate, maging okay, ipagpatuloy, hindi pala. Biglang liko, tapos yoko. Talagang ganyan ang buhay mga Kois Magayas. Diyan po makikita, masusubok ang isang tao kung sino yung magaling at hindi, at sino yung tulunggis at sino yung gumagawa ng tama mga Kois Magayas. So ngayon, talagang makumpara po natin. Makumpara po natin na hindi nila kaya bantayan, lagpasan ng ating buting Yorme Isko Moreno in terms of public servant mga Kois Magayas. Dahil kitang-kita po talaga natin. Kahit bata po, maunawaan kung paano po magtrabaho ang ating buting Yorme Isko Moreno mga Kois Magayas, no? So ngayon, haharapin la po yan yung isinampang kaso sa kanila dahil talagang aabot po yan. Sana lang hindi masali si ate dyan. Dahil alam mo po natin yung paggasta ng pira sa nakarang administrasyon ay wala sa ayos po talaga. At marami ding nawawala mga Kois Magayas. Okay? Merry Christmas and prosperous New Year's po sa ating lahat. Please follow, like, and share, and subscribe. So maraming salamat po sa nag-komento. Na-appreciate ko po yung like and share yung mga Kois Magayas. Marami pong salamat talaga. Especially pag nag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. At pakiiwan lang po ng yung mga komento. At talagang magbabasa po ako ng mga komento. At magre-reply po ako. Okay, Merry Christmas. Ingat po kayo lahat, Ingat po kayo lahat sa mga paputok. Sana po magiging po tayo, responsible po tayo sa paputok, sa pag-inom, especially po sa pag-iinom. Ilagay po natin sa tiyan, wag po sa ulo. Dahil talaga yung isang bisyo na inom na yan, ay yan po talaga simula ng away. At yung mga droga-droga na yun, iwasan nyo yung makuis, mga gaya. Napakasama po talaga yung epekto niyan. Okay? So for now, I'm God Manila. God first. God bless all peace. Bye-bye. Ingat po kayo lahat. God bless all peace. Merry Christmas and Happy New Year. Sa lahat ng viewers ni Dodo Ite, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like